Sa paglipas ng panahon, ang teknolohiya ay unti-unting nagiging sentro ng pang-araw-araw na pamumuhay. Ang cellphone na dati ginagamit lamang sa simpleng pagtawag at pagte-text ay naging isang makapangyarihang kasangkapan na sumasaklaw sa komunikasyon, edukasyon, trabaho at libangan. Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa industriyang ito, maraming kumpanya ang sumubok makapagsabayan, ngunit iilan lamang ang tunay na nakahanap ng kanilang lugar. Isa sa mga brand na tahimik ngunit matatag na umangat ay ang Infinix, bagamat hindi ito kasing tanyag ng mga matagal ng higante. Nagawa nitong makilala sa maraming bansa, kabilang ang Pilipinas, sa pamamagitan ng malinaw na layunin at estratehikong paglapit sa merkado. Upang maunawaan ang pinagmulan ng Infinix, kailangan balikan ang pagkakatatag ng Transsion Holdings. Ang kumpanyang ito ay tinatag noong 2006 ni Zhu Zhaojiang, isang negosyanteng may malalim na karanasan sa industriya ng electronics. Bago niya simulan ang Transsion, nagtrabaho siya sa TCL kung saan nahasa ang kanyang kakayahan sa pag-unawa sa merkado ng mobile devices. Sa kanyang obserbasyon, napansin niya na karamihan sa mga kilalang brand ay nakatuon sa mga bansang may mataas na kita, habang mga developing countries ay halos hindi nabibigyan ng sapat na atensyon. Mula rito, nabuo ang kanyang ideya. Gumawa ng mga produktong abot kaya ngunit may sapat na kalidad upang matugunan ang pangailangan ng mas nakararami. Noong 2013, inilunsad ang Infinix Mobility bilang bahagi ng Transsion Holding. Ang opisyal na punong tanggapan nito ay matatagpuan sa Hong Kong, ngunit ang operasyon nito ay agad na lumawak sa iba't ibang rehiyon. Ang unang malaking tagumpay ng Infinix ay naganap sa Africa, partikular sa Nigeria, kung saan mabilis itong tinangkilik ng mga mamimili. Ang dahilan nito ay simple, ngunit makabuluhan. Nagalok ang Infinix ng mga smartphone na kayang bilhin ng karaniwang tao nang hindi sinasakripisyong mahalagang feature. Sa panahong iyon, ang pagkakaroon ng smartphone ay hindi pagganap na laganap sa maraming developing countries. Ang mga kilalang brand ay kadalasang may mataas na presyo, kaya hindi ito naabot ng karamihan. Dito naging mahalaga ang papel ng Infinix. Sa pamamagitan ng kanilang mga produkto, nabigyan nila ng pagkakataon ng mas maraming tao na maranasan ang benepisyo ng modernong teknolohiya. Hindi lamang ito naging usapin ng negosyo, kundi pati na rin ang accessibility. Pagkatapos ng matagumpay na pagpasok sa Africa, nagsimulang palawakin ng Infinix ang kanilang saklaw sa Asia. Isa sa mga bansang kanilang tinutukan ay ang Pilipinas. Bandang 2018, nagsimulang lumabas ang kanilang mga produkto sa mga online platform tulad ng Lazada at Shopee. Sa halip na agad na magtayo ng maraming physical stores, pinili nilang gamitin ang kapangyarihan ng e-commerce. Ang estratehiyang ito ay naging epektibo, lalo na sa panahong unti-unting lumalago ang online shopping sa bansa. Kasabay nito, ginamit din ng Infinix ang social media bilang pangunahing paraan ng marketing. Nakipag-ugnayan sila sa mga content creator, mobile gamers at influencer upang ipakita ang kakayahan ng kanilang mga produkto. Sa Pilipinas, kung saan malakas ang impluwensya ng social media, naging malaking tulong ito upang mapabilis ang kanilang pag-usbong. Ang mga reviews at rekomendasyon mula sa mga kilalang personalidad ay nagbigay ng kredibilidad sa brand. Habang lumalakas ang presensya ng Infinix, unti-unti rin nilang pinauhusay ang kanilang mga produkto. Lumabas ang iba't ibang seryeng tulad ng Hot, Note at Zero. Ang bawat serye may kani-kaniyang target na user. Ang Hot series ay para sa mga entry-level users, ang Note series ay para sa mga naghahanap ng mas mataas na performance, at ang Zero series ay para sa mas premium na karanasan. Sa ganitong paraan, nagkaroon ng malinaw na segmentasyon ng kanilang produkto na nagbigay ng mas maraming pagpipilian sa mga mamimili. Isang mahalagang dahilan kung bakit nagustuhan ng mga Pinoy ang Infinix ay ang kanilang practical na approach. Sa halip na mag-focus sa branding lamang, binigyan din nila ang mga feature na tunay na mahalaga sa pang-araw-araw na paggamit. Halimbawa, kilala ang kanilang mga unit sa pagkakaroon ng malalaking battery capacity na mahalaga sa mga gumagamit na madalas nasa labas o walang madaling access sa charging. Bukod dito, sapat ang kanilang performance para sa mga sikat na mobile games na isang malaking factor sa bansa. May ilang hindi gaanong kilalang detalye tungkol sa Infinix na nagpapakita ng kanilang kakaibang posisyon sa industriya. Ang kanilang parent company, ang Transsion Holdings ay hindi lamang may-ari ng Infinix, kundi pati na rin ng ibang mga brand tulad ng Tecno at Itel. Sa Africa, naging dominante ang Transsion dahil sa kanilang malalim na pag-unawa sa lokal na merkado. Isa sa mga halimbawa nito ay ang pag-develop ng camera software na mas angkop sa iba't ibang skin tones. Ang ganitong uri ng innovation ay bihira sa ibang brand, kaya't naging malaking bentahe ito. Pagdating sa presyo, malinaw ang strategiya ng Infinix. Ang kanilang mga entry-level na unit ay nagsisimula sa humigit kumulang 4,000 pesos.
Ang mga mid-range na modelo na siyang pinakamabenta ay nasa pagitan ng 7 hanggang 10,000 piso. Samantalang ang kanilang mas advanced na unit ay umaabot sa 12,000 hanggang 15,000 piso. Ang ganitong price range ay nagbibigay ng option sa iba't ibang uri ng mamimili mula sa estudyante hanggang sa mga professionals. Ang pagiging mura ng kanilang produkto ay hindi aksidente. Ito ay resulta ng maingat na pagpaplano at operasyon. Gumagamit sila ng mga component na cost-efficient ngunit sapat ang kalidad. Nakatuon sila sa online sales na nakakatulong upang mabawasan ang gastos sa distribution. Dahil bahagi sila ng malaking kumpanya, nagkakaroon sila ng advantage sa mass production. Ang kombinasyon ng mga salik na ito ang nagbibigay daan upang mapanatili ang mababang presyo. Gayunpaman, hindi naging perpekto ang paglalakbay ng Infinix. May ilang issue na nakaapekto sa kanilang imahe. Isa sa mga madalas ireklamo ng mga users ay ang pagkakaroon ng pre-installed apps na hindi madaling alisin. May mga ulat din na ang kanilang device ay may kasamang ads sa interface na nagdudulot ng hindi magandang karanasan. Bukod dito, may mga puna tungkol sa kakulangan sa regular software update na mahalaga sa seguridad at performance ng device. May mga pagkakataon ding napasama ang Infinix sa mas malawak na usapin tungkol sa data privacy, lalo na sa mga Chinese brands. Bagaman walang matibay na ebidensya laban sa kanila, ang ganitong mga issue ay nakakaapekto sa tiwala ng ilang mamimili. Sa isang industriya kung saan mahalaga ang reputasyon, kahit ang simpleng duda ay maaaring magkaroon ng malaking epekto. Sa paglipas ng mga taon, napansin ang pagbabago sa posisyon ng Infinix sa Pilipinas. Bagamat nananatili pa rin sila sa merkado, mas naging matindi ang kompetisyon. Ang mga brand tulad ng Realme at Xiaomi naglabas din ng mga produkto na may katulad o mas mataas na specs sa parehong presyo. Bukod dito, mas naging agresibo ang kanilang marketing at mas lumawak ang kanilang presence sa physical stores. Dahil dito, bagyang humina ang visibility ng Infinix. Hindi na ito kasing dalas makita sa mga advertisement o online trends kumpara sa dati. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na nawala ng kanilang relevance. Mayroon pa rin silang mga loyal na user na patuloy na sumusuporta sa brand dahil sa kanilang karanasan. Sa kasalukuyan, ang Infinix ay patuloy na naglalabas ng mga bagong modelo kabilang ang mga device na may 5G capability at mas advanced na features. Ipinapakita nito na hindi sila tumitigil sa pag-develop. Gayunpaman, kailangan nilang mas pag-igihin ang kanilang estratehiya upang makasabay sa mabilis na pagbabago ng merkado. Kung titingnan sa mas malawak na perspektibo, ang kwento ng Infinix ay hindi lamang tungkol sa isang kumpanya. Ito ay salamin ng pagbabago sa industriya ng smartphone kung saan ang accessibility at practicality naging kasing halaga ng innovation. Sa pamamagitan ng kanilang mga produkto, nabigyan nila ng pagkakataon ng mas maraming tao na makapasok sa digital world. Sa harap ng patuloy na pagbabago, nananatiling bukas ang hinaharap ng Infinix, isang hinaharap na huhubugin ang kanilang kakayahang magbago, makinig at magpatuloy sa pagbibigay ng teknolohiyang abot kaya para sa lahat.